5 days to go bago ang grandest industry event of the year na GMA Gala 2024. Pero mga kapuso, alam niyo bang pwede kayong makatanggap ng exclusive invitation? Alamin kung paano sa chika ni Nelson Canlas. An evening of beauty, glam, and purpose. Yan ang GMA Gala 2024 na gaganapin sa July 20. Ang grandest industry event of the year. Dadaluhan ng biggest and brightest kapuso celebrities at iba pang personalities. Hindi biro ang pagmamount ng malaking event na ito na ipinakita sa Beyond the Carpet, Road to GMA Gala 2024 documentary ng Sparkle. We want to celebrate Philippine Pride this year also, especially since we have this very big upcoming drama, Pulang Araw. We want to instill a sense of nationalism. It's very important, especially given our current situation. No? It's important, especially for the youth, to be proud of their heritage, to be proud of their nation. Isa ring fundraising event ang GMA Gala para sa GMA Kapuso Foundation. Aside from the biggest stars and personalities, may iba pang maaaring maimbita sa GMA Gala. Ang mga nanalo sa GMA Gala Makeup Challenge. Get ready with me for today's video. Pero pang GMA Gala, from fresh in a pink robe to fierce in a black gown, slay kung slay si Sanya Lopez. Ang mga kakasa sa makeup challenge na ito magkakaroon ng chance to win an exclusive invite to the grandest industry event of the year. To enter, follow at Sparkle GMA Artist Center on TikTok at i-upload ang Gala Ready Look and tag Sparkle with the official hashtag GMA Gala 2024. Ang stars getting ready na for the grand night. Si Isabel Ortega, tila may ilang gowns ng pinagpipilian. Si all-out Sunday star Anthony Rosaldo, pina-finalize na ang peg for his suit. Si Rahil Birria at Dustin Yu, nakapag-fitting na sa kanilang designer na si Martin Uy. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bigating plot twist ang hatid ng dadagdag sa Bangayan sa Asawa ng Asawa Ko, ang GMA Prime drama na most viewed online with more than 1 billion views. Yan ang special role ni Kylie Padilla na nagsalita na rin tungkol sa kanyang love life. May makakadate kaya siya sa GMA Gala 2024? Makichika kay Lars Santiago. Sumungaway! I'll give you what you want! Yan! Oh my God! Away! Sa gitna ng di matapos-tapos na bangayan ni na Christy at Shaira sa hit GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko. Ilang araw ng usap-usapan sa social media ang jewel ng prime time. Bago ka paglaruan ni Leon, naging akin siya. Nadadagdag sa tumitinding eksena sa series. Siya ay walang iba, kundi si Kylie Padilla. She's Hannah Rodriguez. And magka-rebelde din, I guess. So, sumama siya kay Leon. Naging kalasag siya when she was younger. Dati nang nakatrabaho ni Kylie si Raver Cruz. Pero first time niyang makasama sa acting project si Jasmine Curtis Smith. Mini-reunion naman ito ni Kylie at Joem Bascon na nakasama niya ng sandali sa Black Rider. Sobrang giving nila eh. Tsaka sige lang na pumasok ako na may na-built na silang relationship with each other. And they were very welcoming for me. Na nung pumasok ako, parang wala naman akong naramdamang weird or like na-out ako. Wala. They were super welcoming to me. Puring-puri rin ni Kylie ang director nilang si Loris Guillen. Pagkatapos mag-taping ni Kylie sa Biyernes, maghahanda na raw siya para sa inaabangan ng lahat na GMA Gala. Excited si Kylie sa isusuot niyang gown na may pahiwatig raw ng kanyang pagiging sangre. It's one of the elements. Ayun na lang. Tinweak ko para lang bumagay sa theme. But ganun pa rin. Baka very mystical pa rin yung dating. Element? Amihan? Tingnan natin. Secret. Mag-isa lang daw pupunta si Kylie sa gala.
dahil marami naman siyang makakasamang kaibigan doon. Wala mang partner sa gala. Hindi naman daw malungkot si Kylie. Happy ka ba ngayon sa buhay? Oh yes, I'm very happy now. Very grateful. How about the love department? Love department. Masaya naman ako. Masaya. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Dagdag sa humahabang listahan ng mga role ni Dingdong Dantes ang kanyang pagbabalik sa The Voice stage bilang host ng The Voice Kids. At may exciting announcement din si Dingdong para sa mga tumututok sa pinakamasayang family game show na Family Feud. Makichika kay Nelson Canlas. The Kapuso Primetime King. No less than Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang host ng kauna-unahang sabak sa GMA Network ng The Voice Kids. Bukod sa lineup ng coaches, excited na si Dong na ma-meet ang talented kids. As a dad of two, naiintindihan nga raw niya at magiging maingat siya sa pag-handle ng role na ibinigay sa kanya. Sa totoo lang, pinagdarasal ko na maggampanan ko ng maayos yung role ko dito, di ba? Bilang Daddy Dong ba or whatever, or host. O kasi siyempre, ayaw nating ma-disappoint sila eh. At the very least, gusto nating magkaroon sila ng kakaibang experience. It is my prayer that this will be a memorable experience, you know, to our contestants. Hindi lang sa The Voice Kids excited si Dong, mas tumitindi rin kasi ang premyo at guests ng top-rating Family Feud. Ang magsasalpukan po sa... Buena mano ngayong linggo ang tapatan ng premyadong aktres na sina Gladys Reyes at Maricel Soriano. Ang paboritong game show ng bayan, mamimigay ng 2 million. Yeah, 2 million every week. Every week, 2 million pesos. I have to reread it again. Every week, totoo to? Yes, that's right. So combined yan sa mga contestants, pati na rin sa mga manonood. Kasi syempre, yung Family Feud, hindi lang siya limited doon sa mga naglalaro. Kahit nanonood ka sa bahay, pwede kang manalo. At hindi lang doon sa oras mismo ng Family Feud. Dahil magmula hapon, yun yung exciting. Parang all day, di ba? May chance kang manalo ng pera. At mag-enjoy. At mag-enjoy, definitely. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.